Gulpi sarado na naman mga kababayan si Ping Lacson dito kay Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta na tinawag ni Lacson mga kababayan na ano nga ba yung tawag ni Lacson kay Senador? Maingay na aso? Noisy dog daw mga kababayan sa mataas na kapalungan. Na counterpart daw mga kababayan sa baliw na pusa doon sa mababang kapulungan na ang tinutukoy niya mga kababayan ay malamang sa malamang ay si Kiko Barsaga. Eh ngayon mga kababayan, gumante. Ginulpi mga kababayan, binakbakan ni Senator Marcoleta si Kuratong Balileng mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig. Yan ang balak nila mga kababayan, di ba? Na-divert na nila ang usapan. Mayroon na silang niname drop ng mga senador mga kababayan. Gusto na doon na mag-focus. Wag nang kalkalin dahil mapunta pa sa mga congressman mga kababayan. Lalong-lalo na kinakatambalos-los. Madig pa lalo. Gusto nila mga kababayan sa ICI na dahil yan ay ang ahensyang binuo ni Marcos mga kababayan. Alam nyo na. Alam nyo na. Ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Talaga, paano sila magra-wrap up mga kababayan na merely scratching the pa lang? Surface? Hindi pa nila naabot yung punot dulo? Opo. Lord, tatapusin na agad? Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Tapos ang nakakapagtaka mga kababayan, yung lumabas si Guteza, wala nang kasunod na hearing pagkatapos nun mga kababayan. Parang in-stop, Lord. Stop. Kaya nga umuugong mga kababayan ang usap-usapan na papalitan na si Soto mga kababayan. At kung sino man ang pumalit mga kababayan, sana si Cayetano, balik Blue Ribbon itong si Senador Marcoleta. Sana nga. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung talagang SunWest, no? Kay Zaldico mga kababayan, walang mention. Ed Marie, nabanggit. At napakarami pa. Ang iba-ibang wala sa hearing. Personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming privilege speech na kumpleto ang cinematography. Parang pang mga kababayan, nag-produce ng movie, Lord. Sound effects. Then all the drones. Pang screenplay. Mayroon pang background music. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yun? Baka kasi ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. na-interview. May niluluto. Balak nilang gawing parang quadcom na rin yan mga kababayan eh. Di ba si Boeing andun na lagi mga kababayan? Parang resident na parang senador na rin. Interview siya, mukhang baka daw po may mga hinihintay pang development. Development ng ulol. Bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun. Ang bagong development ay yung si Guteza. Why not imbestigahan mga kababayan further yung natumbok na doon eh. Doon na napupunta ang pera mga kababayan, Diyos ko Lord. Tapos ngayon, parang si Lacson pa ang nanakot mga kababayan doon kay Guteza. Pwede kang kasuhan ng forgery. O, ganyan. Social media eh. Opo. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga kung merong masustansyang darating. Opo. Masustansya. Paano malalaman kung Itong utak ni Ping Lacson mga kababayan ang walang sustansya. darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Talaga. Kung yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun, inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa Wala pa, utot lang yun mga kababayan. Si Senator Marcoleta pa ang chairman yun ng Blue Ribbon ha. Umepal. Privilege si Ping Lacson mga kababayan. Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Wala nga, kamukha nung SunWest. Na SunWest si Zaldico. Sa mga records, ito ay isang kumpanya na in-establish ni Zaldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Zaldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi... Wala, puro diskaya talaga. Diskaya. Samantalang 15 yun mga kababayan, no? Na top companies ang nakasungkit ng majority mga kababayan ng proyekto all over the Philippines. At sigurado tayo, mukhang yung kay Zaldico na SunWest mga kababayan ang number 1. Man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing,
walang sinabi kung kailan yung susunod eh. Wala. O paano nung itong Mga tutak kasi mga kababayan eh. Tutak Soto, Tutak Lacson. Pareho mga pisot huling mga hearing, kababayan. mayroong lumabas na isang napakatibay na Si Gutesa. yung ating witness, di ba? Oho. Si Ay, retired ano ba yung Major. pinakahuli? Yung kay... Yung pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi nasya. Natameme. Pati si mga kababayan, Erwin Tulfo, yung na-implicate yung kasamahan niya sa ACT teacher. Ay, hindi pala. ACT-CIS. Wala talaga si Erwin Tulfo, mga kababayan. Hindi man lang na-shock. Parang, ang sabi pa niya, kalakaran niya sa Kongreso, di ba, Marcoleta? O, ganyan-ganyan pa sa mga kababayan. Parang dilamay pa niya na tuwing hapon, kaya nag-go around daw yung mga kongresista dahil bibilihan ng budget. Lord, budget na, bibilhin pa. Bigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila. Tapos, talagang minensyon ni mga kababayan, Erwin Tulfo, bilhin natin project mo, 20%, ganyan. Animal, parang umamin lang din mga kababayan. Talagang, yan si Erwin, dapat imbisigahan yan mga kababayan. Mayroon niyang mga kalansay ng animal na yan. Pero ba't hindi sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi. Ang problema daw kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba? Ayaw na lang tanungin. Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang. Tapos, yan pa. Sa halip na imbestigahan ni Ping Lacson, mga kababayan, kung ano ang talagang totoong istorya dun sa notaryo, parang pinapalabas na niya mga kababayan na nameke, nag-falsified ng document si Gutesa. Kanya pang sinabihan mga kababayan, pwede kang makulong niyan, Gutesa. Ganyan ang pronouncement ni Lacson ngayon mga kababayan. Hindi niya inisip na pwede naman ding ang notary office ang nagkamali mga kababayan dahil pinirmahan lang ng kanilang mga tauhan. Malay ba ng Gutesa na ganyan ang kalakaran dyan? Lalong-lalo na silabasa na mga kababayan yung mga proof na yun talaga ang pirma mga kababayan ng abogadong yun. 24/7 notary office open, Lord. Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Diretso. 8 diretso na. Bakit hindi pa natatapos ang Ito si Lacson ang gusto manglihis. ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Oho. Doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Oho. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Oho. Implikasyon. Di ba? Oho. Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung Matotobol, madidisbar pa yun mga kababayan. nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi ka ba yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninontaryo mo sa amin? Meron yung sa Tiasa. Liga ng mga Meron yung sa barangay Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Opo. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So may Iba-ibang branches pirma. pala. Ibig sabihin, bukod sa na-picture niya, mayroon sa iba. Matotrouble yung abogadong yan mga kababayan dahil mukhang ginawang modus ang pagnonotary. Pang Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung ba? titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya same name po? pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. O, ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. O, halimbawa, yung hawak nung isa, Book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, book 8 eh. Pero yung isa siguro, book 7. Kasi, maring may book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang... Bawal yan mga kababayan dahil kapag magnotary, dapat present ang abogado. So, paano naging problema ni Gutesa yun mga kababayan? Na modus pala malamang yun ng abogado para makarami ng benta mga kababayan sa notaryo. Yun ang suspecha ko dyan. Ay, Ganun nako. pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo.
At sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila. Sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo. Sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Oho. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo. Pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, Nabuking tuloy, mali yun nabuking. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. personal. Opo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Oho. Physically. Yun ang requirement ng batas. Oho. O, nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. 24/7. Notary public, sabi niya. 24/7. Open. Anytime. Always open, mga kababayan. Grabe. Ay, Daig Pasay- pa ang 7-Eleven. Pasay, yung opisina niya, ermita eh. Kasi merong ermita. Opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Oh. Pero meron siyang panutaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh, doon pumunta si Gutese. Pasay. Bilyar. Alam ko, taga-Pasay po ako eh. Oo. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala. Irrelevant na yun, mga kababayan, na na magpanotary or hindi man. Para kay Marcoleta lang yun, mga kababayan, kung lulukuhin siya nun, tapos bibilugan siya. Pwede niyang ihabla, mga kababayan, dahil mayroon siyang hawak na notarized. Pero, for the purpose lang yun, mga kababayan, na kung hindi pumunta doon sa Senado. Pumunta eh. So, parang naging moot and academic na yun, mga kababayan, notary na yan. Pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung Tindig, ikaw ay Pilipinas. nakahanda at alam mo ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Saling lahi. Ganun yung forma nung kanya salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panotaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Oho. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Motor, delikado, mga kababayan. Pwedeng, nako. Napaka-exposed, no? Dapat bulletproof yun, mga kababayan. Oho. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. O sige kako, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Aha. Ipipresent kita. O umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung dumating. Opo. Kung hindi darating, dumating hindi eh. dumating. Dumating. 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos wala raw akong kortesiya. Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Oho. Puro kortesi. Oho. Pati nga sa mga kababayan, yung mga prime suspect, courtesy pa rin. Si Saldico at si Tambaluslos. Ayun yung tawagin si Saldico, interparliamentary courtesy. Wala naman sa batas yan, mga kababayan na mag-courtesy sila. So, pwede talagang tawagin. Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao. Kaya ang lakas ng loob nagmagnakaw, mga kababayan, dahil hindi mapapatawag, no? Diba? O yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, kakaberan na bakit interparliamentary naalabag ba yung courtesy? interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampina. Yun. Imbitahan mo. Dapat nga sa pina. noong hindi pa siya Dapat sa nagre-resign pina. as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo.
Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. Oh. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Pinagtatanong. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo naman pupunitin? Punitin. Pero may punto mga kababayan. Kahit wala yung papel, kahit wala yung affidavit, i-recall lang niya sa kanyang isip mga kababayan as good na yung sinumpaan salaysay niya sa Senado. Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Tapos, ano ngayon? Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong... Sinong abogado niyan? Baka abogado na naman yan o si Matsing na naman kababayan. affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, ay yung kanyang affidavit na basahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yon na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Sino yan, ang abogadong yan? Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabi niya. Ay, nako. Yun lang ang katapat doon eh. Ako po Sino ba yan nagpunta nagsabi? dito para Abogado magsabi na yan? ng Kasinungalingan? Aha. Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga Alibay na. Pilit nilang dinidiscredit talaga mga kababayan si Gutesa. Well, anyway, noong isang araw siya nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Attorney Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Ipapatawag? Grabe, sino naman sabi ipapatawag? Hindi, sa Totoo ba? kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ni notaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ni notaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnunotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So, busy sila sa inventaryo. So, kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi, alam mo naman yung mga korte natin ngayon, very cramped talaga. Siguro, nahihiya naman sila na hindi man lang ako makapo sa isang medyo ayos-ayos na meron namang aircon. Sige ka, kung yan ang dinala ko ron. Doon nga, hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag. Kayo ang personal na pumunta. Kasi parang ang Ako dating... pumunta dahil nga... Tapos ang istorya mga kababayan, parang pinatawag na si Lomon si Marcoleta. Parang pang may kasalanan si Marcoleta. Siya ang pumunta. Gusto ko nga makakuha kung sakali, kung pwede. Kaya lang, nalaman ko. Kasi alam ko, dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month. 10 days. Kaya alam ko na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na. Na early ka, so September 10 pa dapat. Ay, October 10. 4 pa ngayon eh. Ang bala ko lang naman comparison eh. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin. Kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po, inihingan na po namin ng ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, judge, sabi ko. Total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, judge ka, ako, hintayin ko na lang yan. So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman
ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung Notarial, ng notaryo, issue. pero dahil nga Kaya issue sa mga kababayan, mga buang. Napilit nililihis sa mga kababayan, pinoprotektahan sa Romualdez. Issue sa kanila ang notaryo. parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakalit na butas ba. Opo. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Oh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan ay naililigaw eh. Oho. Naililigaw. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Jen? Oho. Well, yun po ang Kung meron natin pa. alam, Sen. Ano, ha? Pero akala ko kasi may Kung lumabas sa meron. social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Barcoleta. Ano, ha? Hindi gagawin ng korte yun. Ganun po ba? Ako, kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat magdi-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Oo, silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang periodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, oo. Oo, kaya lang ang pagre-report is every first 10 days of the next Every month. first 10 Kaya days. October 10 ang submission. Deadline. Oo, ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, Aha. baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. August, o yung mga ano. Yung Agosto, yung September, wag na muna kasi i-report pa Wala lang. pa yun. Kaya lang po, yung mga nauna, kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Sabi naman nandiyan, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun, Jeff. Okay, so at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggong ito. Yung abogado na yon, Oho. Sen, Ewan na, wala na. Pakita, hindi pa yata lumabas Missing. After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Yung gumawa Wala na siya ng sumunod affidavit. na mensahe, di ba? Oo. Hindi man lang siya in-interview, no? Wala Yun po na, Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi raw lilihis kami. Ay nako, lilihis. Napatungo na nga nun sa kay Tambalustos mga kababayan. Si Lacson ang lumihis. Dahil ang kanyang mga kababayan pinagsasabi na falsification yan. Ganon. Sino ba? Ang gusto nila yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Oho. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman siya sa harap nyo Oho. Sumumpa din siya sa inyo Sa mga kapit, mas napabuti pa nga Binasa pa niya. Oho. Binasa pa. Kaso nga, napagkamalan pa akong kino-coach ko sapagkat napansin ko, teka muna, meron kang hindi Ang sabi pa ng News Korean na mga kababayan, ano daw? Tanim witness? Oh, may question mark lang ha. Tanim witness nga ba daw ito? nababasa di ba? Opo, oho. So, kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Oho. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Opo. Ngayon, nung nagbabasa na, binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Opo. Ako sinusundan ko Alam ko sinusundan ni Chairman Ping at si SP Soto. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman yung sumunod. Kaya, teka muna kako, teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, Stop. Teka muna. dalawa na hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Opo. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox Kaya mayroong patid sa baba. Oo. So, ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original para yun ang Original. Kaya pala, Sen, Kino-coach ko raw. ang ginawa nyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo, ano ba? Kasi parang on record lagi For the record, for the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun? Bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan. Oho.
Well, nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical. Alam ko na mga apat kaming nakatingin nga sinusundan namin yung binabasa niya. Sa kanya yun galing sa kanya. Original, 4 ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si Chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga, yung ko nga sa kanya. Yan ang problema kay Lacson, mga kababayan. Parang, nasabihan na nga siyang akla, mga kababayan, ni Miriam. Yan talaga, intrigador, mga kababayan. Daig pa ang showbiz. Kayo na ang humatol. Patawa-tawa, mga kababayan. Pareho tayo ng iniisip. Ang ganyan. Ang sinabi, your guess is as good as mine. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Tapos ang question ng media, hindi ba parang kino-coach? Your guess is as good as mine. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya. Kinotes nga. Nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila, takipan ng takipan. Pasaring ng pasaring, di ba? Pasaring ng pasaring. Ang latest, Nelson, anong latest? Isang araw, nakita ko, isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist nung na yun? Hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. Okay. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya, halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa 19 Congress. Sa 19 Congress. Ang ibig niya sabihin, 2025 budget. At ayon kay Taton Ying, mga kababayan, pati si Risa Hontiveros mayroong insertion. Kabilang na ang flood control at ang overall budget niya na naka-funnel sa kanya, mga kababayan. Sa 2025, sabi ni Taton Ying, is tumataginting na 3 billion pesos. Grabe. Merong negative insinuation yon dahil nga sa flood control Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. So yung salitang insertion, nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi hindi lamang sa panig ng minority, ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas sa pahayag almost 100%, nung 19th Congress, Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ngayon ang total is 100 billion. Yun nga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Ngayon, na-unsettle ngayon yung hindi pa ako kasali sa hindi pa ako senador noon. Ako nga hindi ako kasali ron. Siguro 3 kaming wala ron, si Senador Erwin at saka Bendalo. Senador Bam, at saka Senador Kiko Pangilinan. Mga wala pa po ng 19 Congress yun Yun mga ganoon. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo almost all. So merong negative. Pati si Virus meron. Na parang ang dating lahat ng mga senador na yon ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. Na parang bang nangupit yun lahat. Ang tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yun. Lunisan, nakita nyo ang headline. Yun din. Yun nga, tama. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga pahayagan. Talagang broadsheet. Malalapad. Banner so, story. ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pero, may negative din sa mga sa kapwa senador. Itong sina Lacson at Soto, mga kababayan, laging naghahabol ng pogi points. Scholar. Sa katagal-tagal dyan, mga kababayan, hindi pumogi.
Lalo na ito sina Lacson at Soto, lalong bumantot, mga kababayan. Ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahaponan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President. Senate President Tito Soto. Kasi Soto. nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. Caucus All Pimentel. Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Ito. Oh, wala na, oh. Soto, mga kababayan, wala nang tumatalima sa kanya. Out of 24, Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus. Kasi 24 kami ang dumating, 7. Opo. Sa mga 7 lang, third lang ang dumating. Mm. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano man salitang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. So paliwanag pakinggan po, nyo, yun ang paliwanag sige niya. po, sige po, Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a Common regular knowledge. part of the budget process. Opo. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Makauna ka na. Tinanggihan ni Tito Sen, ni Senator Soto, Senate President. Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, ba't mo tinanggihan? Di ba? Budget tinanggihan si Cabral. Kaya nga sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe, opo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kailangan pa niyang sabihin? Insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Late na in the day. Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kaya masisipa yan, mga kababayan. Siguro next week. Kasi ang abangan natin. Ito, Sen, di ba, Sen? 500. Yung kapwa ninyo ako aksyon, kayong dalawa. Ito talagang dalawa, mga kababayan. No? One bull. Dalawang mga animal, mga You are kababayan. sending a mixed Trapo. message to our people. Yun ang pinaka-bood ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Ba't nabahala yung mga kasama natin? Wala naman palang problema diyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Pinagsasabi. Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto, Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding officer. Pinagsasabi. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo.
Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that hindi, time. hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Tinitigan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin niyo si Pagbaba JB. sa podium. Ayaw niyang bumaba mga kababayan dahil gusto siya piling hari, andun siya sa taas. Ako ang susunod president dito. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para Nag-usap. para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. So, yun ang reglamento pala. Okay. Oho. Alam niya yun hindi ba? Opo. Oo. Ayaw niyang sumagot sa Marcoleta. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng ano natin, ang Opo. procedure. Kaya Pinakamatanda tapos siya pa ang pinakabulok mga hindi ako kababayan. sumagot sa kanya. Aside kay Erwin. Kasi nakaharap siya eh. Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya. Kinakailangan ka niya. Nandito si Putasin. Senator Ping nung nag-privilege speech ka. Pisot talaga na. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako ay magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis sa mag-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganun. Saka hindi mo Tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ibig Andun sa sabihin agenda. niyan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Oo, tama. Etong si Pinky mga kababayan, duwag. Yung sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Di ba? Pero kung Duwag din. bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. So palpal sana. Ayan mga kababayan, binakbakan ni Senator Marcoleta ang pisot tandem na yan. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.